A pleasant day to all of you. I'm Laika VMA O Publico, and on this part, we will focus on problems of state building. There has three factors of this. The first factor is the contextual challenges. So state building is difficult due to the political and ethnic tensions along with widespread poverty. Nagka-create din ito ng environment rife with internal conflicts and power struggles. The second one is the legitimacy and governance. Successful state building requires indigenous leadership and institutions that are perceived as legitimate. So, para raw ma-achieve ito, kinakailangan na mag-promote ng good governance at labanan yung corruption na maaaring hadlangan ng democratization na mag-e-expose ng institutional weaknesses. Now, let's move to national government to multi-level governance. So this refers to a shift or transition from a centralized national governance system to one that involves multiple levels of governance, katulad ng mga regional or local authorities na may mas maraming kapangyarihan at autonomy. So, ito ay nagpapahiwatig ng pag-shift into decentralization at pagkilala dun sa importance ng decision-making ng local individuals sa mga processes ng governance. So, the first one is shift from government to governance. So, let's first define the concept of governance. So, this shift reflects the transition to more fluid and differentiated societies where traditional top-down authority structures are seen as ineffective and unresponsive. So, if we will look to the concepts from the book, ang governance daw ay mas malawak kaysa sa government. Ito ay isang process na kinabibilangan ng mga principle tulad ng markets, hierarchies, and networks. So, kahit na ang government daw ay maaaring kasama sa governance, possible pa rin na magkaroon ng governance kahit na walang government. The next one is the post-Fordist models. Yung mga model naman na ito is, ang mga post-Fordist daw ay mga strategies siya na sa negosyo na umusbong pagkatapos ng panahon ng Fordism, kung saan ang Fordism naman ay yung produksyon ng pangunahing nakabase sa malalaking pabrika at standard na process at paggamit ng mga malalaking bilang ng mga workers. So, yung Fordism raw is nagre-result sa pagtaas ng production, pagbaba ng gastos, at pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pag-consume ng mga products. So, yung post-Fordist models naman, in-emphasize nito yung kakayahan ng mga companies na mag-adjust sa mga pagbabago ng merkado, mag-innovate at mag-decision sa mga level na mas decentralized. So, ito yung nagbibigay ng daan sa mas malawak na pagkakaiba-iba at kakayahan na makibagay doon sa mga bagong hamon sa kalakaran ng negosyo. So, bilang solusyon, yung mga governments daw ay kinakailangang mag-adjust sa pamamagitan ng pagbawas ng mga expectations ng public o maghanap ng mga bagong ways para maihatid yung mga services ng maayos at murang-mura. Ito raw ay upang matugunan yung mga hamon sa pananalipi at iba pang mga limitasyon na maaaring makaapekto sa kanilang kakayahan na magbigay ng mga primary services sa mga mamamayan. So, the best example of this is yung mga LGUs na nagpapatupad ng mga programs at projects na nakabatay dun sa actual na pangangailangan ng kanilang community kaysa sa nakagawian o dikta mula sa national government. So, the next one is the pressures driving change. The fiscal crisis of the 1970s and 1980s led to a decrease in tax revenues which forced governments to find cheaper and more effective ways to deliver services. So, yun nga, katulad nga ng sabi ko kanina, is nagkaroon ng nagkaroon ng economic downturn. Ito yung the end of post-World War II. Yung economic boom na nagdulot ng pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya. The next thing happened is the reduced tax revenues. Yung governments daw is naka-experience sila ng pagbaba ng tax revenues na nagiging hamon yung public fund at yung pagtugon dun sa mga pangangailangan ng mga mamayan. So, bilang response nga, yung governments is sila ng cost-effective and efficient methods para mas ma-deliver nila yung
So when it comes to ideological shifts towards neoliberalism in the 1980s and 1990s, it promoted the dismantling of big government and prioritized market forces. The economic globalization intensified competitive pressures, leading to tax cuts, deregulations, and flexible labor markets. So, in the 1980s and 1990s raw, there was a strong ideological shift towards neoliberalism as exemplified by Reaganism in the USA and Thatcherism in the UK. So, the market forces, this ideology favored reducing the role of big government. And nag-promote ito ng market forces as their primary regulator of economic activities and minimizing state intervention. So when it comes to economic globalization, intensified competitive pressures, nag-create ito ng race to the bottom dahil sinusubukan ng mga governments na maakit o mapanatili yung private investment sa pamamagitan ng pagbawas ng buwis, pagtanggal ng regulasyon sa buhay ng economy, at pagsusulong ng mas maluwag na merkado sa trabaho. The third one, adaptation in governance. So, ang tanong, paano nga ba nag-adjust ang mga government sa harap ng mga pagkakataong ito? So, sabi dito, the governments have shifted from rowing or administering and delivering services to steering or setting targets and strategic objectives. So, the next one is blurring of distinctions between government and markets, seen in contracting out public services, privatization, and public-to-private partnerships. So, this emergence of network-based governance, transferring policy development to policy networks for effective coordination in complex environments. So, dahil sa mga limitations sa fiscal at mga ideological changes towards sa neoliberalism, yung mga government daw sa buong mundo is lumipat mula sa traditional hierarchy structure into a more horrible model of governance. Halimbawa, sa USA, yung reinventing government ay may goal na mag-set ng strategic purpose kaysa sa direktang maghatid ng services. And yung pagtaas ng public to private collaboration ay mini-mirror nito yung mas malawak na kalakaran sa pamamagitan ng network-based governance. So, isang halimbawa din dito para mas madali natin maintindihan is dito sa Pilipinas. Yung Pilipinas is nahaharap din sa mga hamon ng globalization at mga neoliberal policies na humihikayat sa mga dayuhang pamumuhunan para pasiglahin or pataasin yung economy ng bansa. When it comes to the tension of sa governance and multi-level governance naman, yung Pilipinas is nagde-decentralize din ng pagdidesisyon sa pamamagitan ng local government code of 1991 na nagbibigay ng higit na kapangyarihan sa mga local na government. So ito ay isang isang hakbang to the multi-level governance kung saan yung iba't ibang mga stakeholders ay mas active na nakikilahok or nag-e-engage sa process ng decision making ng governance. And when it comes to collaborative governance naman, dito sa Pilipinas is nagtataguyod din ng collaboration sa pagitan ng iba't ibang sectors. Kasama na yung private sector, civil society, and yung mga international organizations para mabalanse yung mga pangangailangang when it comes to economy and yung kapakanan din ng mga mamamayan. So, let's move to the next subtopic, debating. Is state sovereignty now an outdated concept? Ang pagiging soberanya ng estado ay luma na nga ba? Since yung pagiging state sovereignty is karaniwan kasi siya or traditional na tinuturing bilang primary principle ng global system. However, may mga nagsasabi na nagbago ng lubusan yung global system and may mga iba naman na nagsasabi na ang pangunahing
hugis ng global system is nanatiling halos pareho pa rin. So, alamin natin yan dito. So, may mga nagsabi ng yes, and there are 4 factors of this. The first one is permeable borders. So, traditional territorial sovereignty is challenged by permeable borders due to factors like international tourism, knowledge exchange through internet, and global financial markets, rendering economic sovereignty obsolete. So, halimbawa nito is yung kapangyarihan ng mga global institution tulad ng International Monetary Fund at World Bank na magbigay ng pautang o pagbabayad sa mga kondisyon na maaring magdulot ng influence sa patakaran ng isang state. So, the next one is the rise of non-state actors. So, dito, the traditional corporations and NGOs exert significant influence. Isang example nito is yung paggamit ng malalaking kumpanya at NGOs sa kanilang kapangyarihan para maimpluwensyahan ang patakaran ng state o kahit ang pangkalahatang kaisipan ng lipunan. Like for example, I am part of this certain organization, the Mandaluyong OFW Family Circle Incorporated, na meron kaming shared beliefs and common interest and shared values that the appropriate foundation for a Filipino aspiring to be a migrant is a decision driven by a personal desire to live or tour abroad. It should not be based on the lack of local job opportunities, poverty, injustice, lack of decent employment, and job insecurity, as well as the absence of industrial peace in the country. So, by this, dahil sa mga shared beliefs namin and shared values, is nagkakaroon ng isang pangkalahatang influence para magkaroon ng isang policy na makaka-influence sa isang government agencies na tugunan yung mga ganitong usapin. So, the next one is the collective dilemmas. So, these global issues like climate change and terrorism require collective solutions. So, ang example of this naman is yung pagpapatupad ng travel restrictions, quarantine protocols, and yung international aid para mapigilan yung pagkalat ng COVID-19 noon, 'di ba? So sa ganitong way, yung mga bansa is nakikipagtulungan para labanan yung pandemya at mapanatili yung kalusugan at security ng kanilang mamamayan. So, the fourth one is the international human rights. So, the growing belief in universal human rights challenges traditional state sovereignty as states are expected to adhere to global standards of conduct. So, isa pang ehemplo ay yung nangyaring tulong ng iba't ibang bansa sa Rwanda noong 1994 kung saan is pinarusahan yung mga may sala sa genocide at tinulungan yung mga biktima. So this example is nagdulot ng pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Rwanda at ipinakita kung gaano kahalaga yung pandaigdigang katarungan kahit na mayroong sovereignty ang bawat state, 'di ba? So, let's move to the next one. So, may mga nagsasabi naman na no. The state sovereignty now is not an outdated concept raw. So, the first one of this is myth of the borderless world. So, globalization hasn't led to borderless world. National economies still predominantly operate within state borders and states engage in the global economy out of self-interest. So, isang halimbawa naman nito is yung pagpapatupad ng mga tariffs na sa mga inangkat na products and yung pagpapasa ng mga free trade agreement. So, dito, nagpapakita kung paano pinapanatili ng mga states yung kanilang control sa mga economic activities sa pagitan ng mga bansa. The second one is dominance of state.
So, states remain the most influential actors globally, exercising administrative and coercive power within their territories. So, an example of this naman is yung mga batas at regulation ng isang state na nagtatakda ng patakaran sa traffic, sa health, sa education, and whatsoever. So, sa pamamagitan ng mga ito is pinapanatili ng state yung kaayusan at pagpapakilos ng isang society sa loob ng kanilang territory. The third one is pooled sovereignty. So, political globalization hasn't eroded sovereignty but rather expanded opportunities for cooperation among states through international organizations. So, an example of this is yung pakikipagtulungan ng mga states sa loob ng mga organizations tulad ng United Nations para labanan yung mga pandaigdigang hamon tulad ng kahirapan, klima, climate change, and terrorism. So, kabila ng pagtutulungan ng mga ito is nananatiling may soberanya yung bawat state sa pagdidesisyon at pagpapasya sa loob ng kanilang territory. So, an example of this is yung the Ukraine and Russian, the war on Russia and Ukraine yun. So, the last one is the enduring attraction of nation-states. So, nationalism remains a potent force, ensuring citizens' allegiance to states, maintaining their dominance. And an example of this is yung pagtanggap ng isang bansa sa patakaran ng America First sa United States, kung saan yung pagpapalakas ng kanilang bansa is naging primary priority sa kanilang policy sa mga dayuhan. So, ito is, dahil dito is nagpapatibay sa importance ng mga bansang estado sa pagbuo ng kanilang mga policies and sa kanilang mga decision makings. So, this debate regarding if the state sovereignty, now an outdated concept, is naglalarawan ng konsepto ng kasarinlan at is kung patuloy na may halaga sa kasalukuyang pagkakahawing sa mundo. So, yung mga nagtatalo para sa yes is naniniwala na ang globalization is at pag-usbong ng mga non-state actors is nagpapaliit daw sa kasarinlan ng mga estado. Samantalang yung mga nagtatalo ng no is naniniwala na nananatiling dominant daw ang mga states at maaaring magkaisa sa kasarinlan upang para din matugunan yung effective na mga pandaigdigang hamon. Ganon. So, let's move to the multi-level governance. Multi-level governance refers to the shift from traditional government structures to more complex systems involving multiple levels of authority. So, here are the four key concepts of multi-level governance. The first one is sucking up and drawing down of policy-making responsibilities. So, yung globalization and regional governance is nagdulot raw ng parehong centralization, which is yung sucking up, at decentralization, which is yung drawing down ng mga responsibilidad sa paggawa ng mga patakaran. When it comes to decentralization naman, is marami mga estado ang lumihis sa decentralization mula noong 1960s na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga peripheral o subnational na mga institution sa politics. Halimbawa nito is yung
federal system ng India, yung sistemang devolution ng Espanya, and yung pamahalaang government, tawag dito, yung regional government ng France, and yung devolution ng United Kingdom sa Scotland, sa Wales, and Northern Ireland. So, the third one is localization and globalization. Yung local na pagpapalakas na pinangungunahan ng cultural at etnikong politika ay kadalasang response daw sa globalization. An example of this include ethnic nationalism movements in Western Europe and North America, and religious revivalism. So, the motto, think globally, act locally, reflects this trend. So, dito yun sa localization and globalization. And for the last one is the implications of governance. So, ang local na pagpapalakas is nagdudulot raw din ng paghati ng decentralization ng proseso ng patakaran, na nagdudulot naman sa hamon ng governance. Like, for example, ang European Union is nagpapakita ng multi-level governance kung saan yung mga subnational na entidad, entity is nakikipag-ugnayan ng direct dun sa paggawa ng mga decision ng mga antas ng European Union, at nakikinabang din sa pondo ng EU. So, lalo na sa pamamagitan ng European Regional Development Fund. So, moving on to the next subtopic, which is the multi-level governance framework. Makikita natin dito yung conceptual framework ng isang multi-level governance, na kung saan sa itaas is yung makikita natin yung international organizations. So, ito yung mga United Nations, World Bank, or the World Health Organizations, and etc. So, sa ibaba, makikita natin yung national government. Like, for example, the government of the Philippines, na binubuo ng branch tulad ng executive, legislative, and judiciary. Sa baba naman ng national government is makikita natin yung local government and devolved bodies. Sa devolved bodies, ito yung mga autonomous regions tulad ng autonomous region in Muslim Mindanao, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o yung mga estado sa ilang mga countries tulad ng Scotland sa United Kingdom. So, the local government naman, ito yung mga municipalities, mga cities, mga barangays, ganon. So, to explain this more explicitly, the concept of this multi-level governance, isipin na lang natin na yung United na bilang halimbawa yung United Nations bilang isang international organization. So, sa context na ito, yung UN is nakikipag-ugnayan sila sa national government tulad ng government ng Pilipinas. Like, for example, para magtakda or magpatupad ng isang global policy tulad ng mga conversion para sa human rights o mga pandaigdigang programa para sa kapayapaan and security. So, yung national government naman is nagkakaroon sila ng ugnayan doon sa devolved bodies tulad ng Autonomous Region in Muslim Mindanao dati. So, para ibahagi yung kapangyarihan at responsibility sa mga local government sa nasabing lugar, sa kabilang banda, yung national government is nagkakaroon din ng coordination at ugnayan doon sa mga local government units para maitupad yung mga policies and programs sa local levels tulad ng pagpapatupad ng project pang infrastructure o mga programs para sa health and education. So, sa ganitong way, yung flow ng concept ng multi-level governance is nagpapakita ng
ng ugnayan ng hierarchy mula sa pinakamataas ng global government hanggang doon sa pinakamababang level ng local government. And for my last part, the foreign policy. This arises the question, is it the end of foreign policy? So we will answer this based on the 4 key concepts. The first one is the traditional perceptions of foreign policy. So foreign policy has historically been considered a critical aspect of international relations, reflecting how governments manage their relationships with other countries and international bodies. So it's often seen as dealing with matters of sovereignty, security, and survival of the state. The second one is the challenges to conventional notions. So, recent developments have challenged traditional views of foreign policy. Neorealism, popularized in the late 1970s, suggested that the state behavior is primarily determined by determined by the power balances in diminishing the role of individual foreign policy actors. The third one is globalization and complex interdependence. So, these have blurred the lines between domestic and foreign affairs. The distinction between the high and low politics has become less clear, making it harder to sustain the notion of the separate foreign policy domains. And for the last one is the rise of non-state actors. So globalization has also led to the rise of non-state actors such as multinational corporations, the non-governmental organizations, and the terrorist groups. So this challenge the traditional state-centric view of foreign policy. And lastly, what is the relevance of foreign policy? So, to answer it in a short way, sa kabila raw ng mga hamon na ito, is natiling mahalaga yung pag-aaral ng patakaran sa dayuhan para sa dalawang aspects or dahilan. Una is yung mundo daw is patuloy na nahahati sa magkakaibang community. Kaya yung governance or pamamahala ng ugnayan sa kanila is nagiging isang mahalagang issue. Pangalawa is binibigyang diin ng patakaran sa dayuhan yung interaction sa pagitan ng structure and agency na nagpapalakas sa kahalagahan ng paggawa ng desisyon sa loob ng global politics. So, halimbawa nito is sa gitna ng global crisis sa economy, mahalaga yung pag-aaral ng policy sa mga dayuhan sapagkat ito yung nagbibigay ng guide sa pagtukoy ng mga hakbang para mapanatili yung maayos na ugnayan sa iba't ibang bansa and pati na rin sa mga organizations. So isa pang halimbawa is yung sa larangan ng global security kung saan yung mga policy sa dayuhan is nagbibigay ng parang basis para sa cooperation and coordination sa pagitan ng mga bansa para mapanatili yung peace and yung security sa buong mundo. So may I call on Ransel Ranera to continue the last topic. That's all. Thank you.